Hello! Welcome mga Clarence babies. Welcome to our very first vlog. I am Dr. Joanne Mempin from Clarence MD. So ang ating first topic for today is warts. Doon sa survey natin, madami ang nagtatanong tungkol sa warts. Madaming may alam kung ano yon, pero minsan yung alam nila hindi naman tama. So we are here to put some clarification about warts. Kung ano nga ba ang warts. Ano nga ba ang warts? Ang warts ay isa sa mga skin lesions na brought about by the HPV virus. So, pag sinabing virus, may kita siya kung saan-saan, pwede kang mahawa, pwede kang makahawa, pwedeng makuha mo siya sa mga bagay, pwede din sa tao. And at the same time, ano naman yung mga iba-ibang klaseng warts? So, ang warts, meron tayong tinatawag na common warts, which is the Verruca vulgaris. Ito yung parang isang straight lang siyang pag hinawakan mo is maaligas-gas, akala mo rashes na may liit. Yun ang una nating warts. Yun ang common warts. Second is yung flat warts na tinatawag. Ang flat warts, ito yung flat. Flat siya talaga and fleshy colored or kakulay ng skin natin. Na sa una, pag tinignan mo, akala mo pigmentation lang. Pero warts pala. Ang third is yung tinatawag natin naman na filiform warts. Ito yung mukha naman siyang cauliflower. Madami siyang kumpol-kumpol na maliliit. Yan. And last but not the least, ay yung tinatawag nating plantar warts. Ito naman yung mga warts na nakikita natin sa ilalim ng ating paa or sa kamay din natin. Saan naman nakukuha itong warts? Katulad ng una kong sabi kanina sa inyo, ang warts ay virus. So, environmental. Makikita mo siya sa paligid. Pwede kang mahawa kapag ang taong kasama mo sa bahay ay merong warts. Kunyari, nag-share kayo ng bed, ng pillow, ng towel, or frequent na beso-beso, ayan, pwede kang mahawa. At the same time, kapag ikaw ay laging nakapaa, pagkatapos naglakad-lakad ka, kunyari sa spa or sa common areas, pwede ka ding makakuha ng warts kasi, katulad yan ng sabi ko, virus siya na pwedeng dumikit sa tao, sa living object, or sa non-living, or tinatawag nating inanimate object. So, sa floor, pwede mong makuha yung warts pag naglakad-lakad kang ganyan. Diba? Pero, lagi niyong tatandaan, paano mo malalaman or paano mo madadiagnose kung talagang warts yan? Siyempre, kailangan doktor ang titingin. Kasi pwedeng, yung nakikita nyo nakaangat sa skin ninyo na mukhang skin tag, akala nyo, ay, warts ito. Pwedeng cancerous pala. So, para makasiguro na warts yung nasa mukha nyo or nasa balat niyo, kailangan sa doktor kayo magpapacheck. Ano naman ang treatment ng warts? Pero bago yan, siyempre, sabi ko nga sa inyo, dapat sa doktor ninyo ipapakita kung talagang warts yung nasa balat ninyo. Kasi may mga iba-ibang klaseng treatment. Number one is pwedeng salicylic. Pwedeng patakan ng salicylic itong ating warts, tapos maghihintay ng ilang araw magpo-fall off. Meron ding tinatawag na cryotherapy or yung nitrogen naman ang nilalagay sa warts, if i-freeze niya or parang niyang gagawing yelo, magiging mag-ice yung warts tapos magpo-fall off din siya eventually. Pero ang pinakamabilis na paraan para matanggal tong warts ay yung sunog through electrocautery or CO2 laser. Anong difference nitong dalawang to? Electrocautery, ang ginagamit dyan, electrocautery nga, electric. Si CO2 laser, ang ginagamit naman sa kanya ay laser. Pero kung papipiliin ninyo ako, anong mas maganda? Kahit na pareho siyang sinusunog, syempre mas maganda kung laser kasi mas precise ang pagsunog ng laser. At the same time, mas maliit yung scabs or yung sugat na makukuha mo after ng warts removal. Tapos, or immediately after matanggal ang warts nyo using the either electrocautery or the CO2 laser, ang itsura nyo parang polka dots kasi nga sinunog, di ba? So, ano ang aftercare natin? Number one, kapag laser, hindi mo siya pwedeng basain within 24 hours. Kapag electrocautery naman, 3 days. Hindi siya pwedeng basain kasi kailangan niya munang matuyo ng mabuti or mag-heal ng mabuti. But at the same time, syempre, kailangan natin siya pahiran ng gamot. Ang unang gamot na pinapahid, antibacterial. So, bakit antibacterial? Kasi syempre, sugat yan. Kailangan natin ng protection doon sa sugat para hindi magkaroon ng infection. Number 2 is anti-inflammatory. Again, dahil sugat siya, pwede siyang magkaroon ng pamamaga. So, si anti-inflammatory, siya yung magtatanggal ng pamamaga. And then third is pwede tayo ding maglagay ng anti-scar. Pero itong anti-scar na to, optional to. Depende to sa history ng balat ninyo, depende sa discretion ng doktor ninyo kung maglalagay tayo ng anti-scar kasi siya yung magsasabi sa inyo, uy, scar former ka pala. So para maiwasan natin magkaroon ng scar, kaya tayo naglalagay ng anti-scar. Kung tatanungin nyo naman, gano'n naman katagal bago gumaling or matanggal yung scabs? Usually, mga 3, 5, or 10 days. Depende dun sa healing ng inyong skin. Kapag maliliit lang, minsan mga 3 days. Kapag medyo mas malalaki, medium to large yung size, mga 5 to 10 days. Basta, pinaka-importante, isusundin ninyo yung prescription ng doktor ninyo sa paglalagay ng mga gamot. Bakit parang bumabalik? Nagpatanggal na ako pero bumabalik. Babalik talaga siya kasi nga ito ay virus. As long as meron kayong nahahawaan, as long as yung kunyari kasama nyo sa bahay, merong warts, pwede talaga kayong magkaroon ulit. And because it's a virus nga, environmental
Nandiyan lang yan sa paligid, lumilipad-lipad, 'di ba? So, pwede talaga kayo ulit magkaroon. Pwede naman kayong magpatanggal ulit. Usually, mga a year or 2 naman before mong makita na dumami na naman yung warts mo. So, hindi naman buwan-buwan ka magpapatanggal, hindi naman gano'n. Mga every year naman or every 2 years. Ano daw yung warts dun sa ating genital areas or yung sa ating intimate areas? Oo, pwede ka talagang magkaroon ulit ng warts dun sa genital area, pero iba ang strain niya, iba rin ang cause niya, at pag-uusapan natin yan further on our next vlog. Siyempre, sa unang magko-comment, sa una nating vlog, meron tayong pamigay. This is our Clarence MD Nimbus Soap. Ito ay nakakaputi, nakakakinis, pero it is non-drying because this one is formulated by yours truly. So again, don't forget 4 things. Like, comment, subscribe, and share our video. Bye-bye!